So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa self-improvement. Lalo na particularly sa physical activity. So, pag-usapan natin yung exercise. Kahit anong means ng exercise, basta physically active ka. Kaya hindi advisable yung sedentary. Yung nakaupo lang or yung parang, or kung nagbi-business ka man, which is onti lang yung lakad mo niyan, di ba? Hindi ka ganong kumikilos. Kasi need talaga ng muscles na mag-lift talaga ng weight. Tsaka kumilos-kilos, gamitin talaga yung muscles. Chain reaction yan pati yung buto. So yung buto, pag nagre-resistance training ka is kumakapal yan. Tapos, yun yung sinasabi nila na maiwasan yung osteoporosis. Kasi maganda yung sirkulasyon. Tsaka, yun nga, yung muscle mo is lalaki ng onte kasi nga nagre-resistance training ka. So, ayan yung activities na nag involve ng lifting tsaka is may iwasan mo yung osteoporosis which is common na injury yan ng pagtanda. Yung mga nagfo-fall, 'di ba? Yung natatapilok tapos sabay biglang nalalaglag. Sabay magkakaroon ng hip fracture. Kasi nagtatrabaho ako sa ward Usually, mga matatanda, yun yung injury nila, yung fall. So, may mga fracture sila dahil nga dyan yung natumba lang tapos sabay tumama yung balikat or yung tadyang or yung tuhod is nawawasak na agad kasi nga kulang sa physical activities which is may osteoporosis. Pero yun pa nga rin, secondary na lang din yung physical activities. Pero ang pinaka-point talaga dito is iwasan nyo talaga yung processed food. Kasi natuklasan ko is yun talaga yung pinaka-core talaga. Yung kinakain mo talaga sa kinakain. So, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Lahat ng pagkain inumin natin, tsaka hangin is contaminated ng heavy metals. So, magdi-detox heavy metals ka, internal tsaka external. Kagaya ng sinishare ko. Meron spirulina powder kasi ako dito, coriander kinakain ko everyday. Walang palya yan, umaga't gabi. Lagi akong kumakain yung coriander. Tapos may spirulina juice din ako, yung ready mix na. So, dyan sa Pinas, dahil wala namang ganyan wala namang ganun dyan, is pwede kang bumili ng spirulina na powder. Tapos garlic powder, ganun. Yun yung titirahin mo everyday yan. Actually, hindi lang yan everyday, lifetime na yan. Kasi nga, everyday ka kumakain. So, nagre-refill ka rin talaga ng heavy metals. So, para malabas mo siya sa dumi tsaka ihi is kailangan mo talaga ng mga ganun. Tapos yung filtered water lang din yung yung mga mineral, yung mga magbabayad ka ng 30 na isang galon na. 35 na ata yun, isang galon. So, ganun pa rin. Um, actually, holistic to holistic din talaga. Kailangan mo ng physical activity tsaka kailangan mo magbuhat-buhat para kumapal yung anong tawag dito, buto mo, tsaka yung muscle mo hindi lumiit. Meron ka makikita na matataba, 'di ba? Tapos sedentary. Pero pag in-scan yun, may sarcopenia yun. Maliit yung muscle sa loob. Tapos puro taba lang kasi nga hindi nagagamit Kaya nga itong buhay na to, force play talaga to Kaya naman din ako napipilitan na magtrabaho rin ng physical kasi yun nga yung yung main purpose, activity talaga. Kasi napansin ko yan dati, inobserbahan ko yung katawan ko, yung sedentary ako. Tas lagi ka talagang matanglay, tapos sabay yung posture mo kukuba-kuba. Yung mga 20 anyos na mga babaeng katrabaho ko, ganun sila, yung parang kuba. Tapos yung pangit yung posture nila kasi hindi sila nag-exercise, nagre-resistance. Ibang-iba talaga yung posture ng mga nagji-gym talaga or nagte-training kumpara sa regular na tao na hindi nagte-training. Yung posture pangit talaga.
kukuba. Yung Koreana kong katrabaho, maganda sana siya kasi yung posture niya talaga parang kukuba-kuba eh. Kasi nga hindi siya nag-exercise. Resistant training na sinasabi ko. Dati ganun din ako eh. Ah, parang medyo hukot-hukot tawag doon eh, yung ganun. Parang kukuba-kuba. Tapos simula nag-start ako mag-push up, squat, tapos training, yung mga lateral raise, mga ganyan is dumiretso na yung likod ko kahit papaano. Dumiretso na siya ng nakikita ko yung posture talaga na may improvement din. Tsaka nakakadagdag din ng height yun eh pagka nag-straight na yung likod mo. Kuwari 5'7" ka lang dati. Magiging 5'8" ka na. Which is yun yung tingin ko sa height ko ngayon. Mukhang 5'8" na ako. Kasi nga, yung mga ka-flat ko dito na 5'7" is natangkaran ko na sila konti. Sa posture pa rin yun sa posture. Tsaka yung mga stretching. So, yun yung napansin ko na Kasi 'di ba, mag 1 year pa lang naman ako talagang naging dedicated na mag-exercise talaga ng para sa long term nga, yung sa katawan. Tapos napansin ko rin sa trabaho, less yung injury mo, hindi ka may injured pagka kasi nga may lifting tapos yuko-yuko, 'di ba? So pag hindi mo training yung mga specific muscle groups ng katawan mo, is magiging prone ka sa tear tsaka injury. Tsaka yung mga ligaments. Pero ganun pa nga rin, may tinitake pa rin ako ng mga sa food pa rin talaga para, oo nga, nagtitraining ka tapos puro process naman din kinakain mo. Wala rin. So, holistic talaga siya. Kailangan mo rin magpa-araw, vitamin D para yung gatas, tsaka yung calcium na makukuha mo sa mga isda. Di ba yung isda may calcium yan? So, ah, ma-absorb siya ng maigi na mapupunta sa buto. Tsaka kailangan mo rin ng vitamin C din para sa balat tsaka muscle. So parang talaga kailangan balance talaga lahat yung nutrition mo eh. Ang kagandahan lang pag hindi processed food yung mga kinakain mo is kahit na magaan ka, bulk ka. Napansin ko 61 na ako ngayon from 57. Magaan to magaan 61 to para sa 5'8" na height. Magaan to or 62 pagka may laman yung tiyan ko. Pero pag hinubad ko yung damit ko, nakikita ko talaga yung bulk talaga. Mabigat ka talaga kasi nga quality yung kinakain mo eh. Tapos kumapal na rin yung buto mo dahil sa kaka-push up mo. Kasi biruin mo, push up ako ng 20 or 30 pa nga minsan. Pero ayoko gawin yung to fail, yung mga ganon, yung mga 500 na push up. Okay din naman din talaga yun. Kaso, hindi ko naman habol din talaga makipagpalakasan eh. Yung ko lang talaga is yung pang long term lang na makabuhat ka ng maayos. Tsaka sa trabaho. Yun lang talaga yung goal ko. Hindi aesthetic yung sa akin eh. Function yung sa akin, yung main purpose ko. Kasi pag nag-bulk ka ng todo talaga, lalakas ka kumain yan eh kasi yung muscle mo malakas kumonsumo ng ng carbohydrates eh. 'Di ba nauuso yan ngayon yung pagbabalk? Magastos yan, kailangan mo kain ng kain. Tapos dadamihan mo kinakain mo. Yun din pala, 'di ba yung iba nandadaya, nagko-coke. Ako hindi ako nagko-coke matagal na. Siguro mga ilang panahon. 10 years na rin siguro, parang ganun. Kasi, hindi. Actually, simula bata pa lang talaga ako, hindi ako mahilig talaga sa coke. Kasi yung coke na yan is, nakaka-osteoporosis. Magiging porous yung buto mo yan. Kasi acid yan eh. So, pagka tinitake mo yung coke na yan, mataas yan sa calorie, which is mag-shoot talaga ng 1,000 din talaga. Pandaya yan ng mga iba yung mga nag-gym. Yung mga nag-gym, di ba? Pandaya nila yan na ganun nga mag-coke soft drinks kasi high calorie yan yung na drink. Pero ang downside effect niyan is talagang magkaka-osteoporosis ka. Mabilis mabali yung buto mo kasi acido yan eh. So common sense lang yun, tinitake mo acido. Kaya hindi advisable yan na pandaya. Meron ako mga ka-flat dito na ganun, umiinom sila ng coke.
tingnan na lang natin sa long term yan pagka na-fall sila, ibig sabihin nalaglag. Eh, gagaranti ko talaga 100% magkakatama yung buto nila fracture. Kasi ako ilang beses na rin naman ako na-disgrasya sa bisikleta, yung mga tatlo eh. Hindi naman ako nagka-fracture din talaga. Matibay-tibay buto ko kahit manipis pa siya noon. Ngayon tingin ko kumapal na siya eh. Kasi nakikita ko, nagkaka-V-taper na rin talaga ako. Na nagkaka-V-taper na siya dahil nag-isolate training na rin ako sa back eh. Although 5 kg lang yung tinitira ko, pero nakikita ko yung improvement din talaga. Lumalapad na rin yung ano ko, yung physique ko. Kasi nga, yun nga, yung exercise kasi, kahit push-up nga lang gawin mo, sa totoo lang, lalapad na yung likod mo niyan, tsaka yung braso mo. Pero, hindi yung 20 gagawin mo. Kasi sa akin lang kasi 20, gagawin mo talaga is 100. 100 gagawin mo para talagang, kasi yung push-up talaga yung pinaka-perfect talaga na exercise eh. Sakop niya lahat eh. Likod, braso, balikat, chest, tapos yung core din. Kung upper yung anuhan yun talaga. Tapos squat. Yun nga lang din yung sinuggest ko sa ano ko, ka-LDR ko na babae. Kung babae ka, kahit dalawa lang gawin mo exercise, push-ups lang talaga, tsaka squat eh. Yung dalawa lang. Yung squat kasi target na nun yung butt mo eh. Tsaka yung legs mo eh. So, yun lang dalawa gawin mo. Actually, perfect na yun eh. Talagang target na yung upper tsaka lower. Yun din pala. Kung gusto nyo lang magpalaki ng katawan, okay yung lift to weight to fail. Yung sinasabi nila reps to fail, 'di ba? Reps to fail, yung para mag-bulk nga lumaki. Pero para sa perspective ko, hindi maganda yung reps to fail. Maganda talaga counting reps. Kasi yung counting reps is yung lalakas ka talaga. Kahit na ano, kasi nagagawa mo yung full range ng ano talaga, yung quality na range talaga ng paglilift ng weight eh. Ibig sabihin yung fiber mo talaga, nagiging flexible, yung muscle fiber mo. Tapos yung strength mo is talagang quality. Hindi kagaya nung reps to fail. Yung reps to fail kasi hindi mo siya maaangat ng todo eh. So, hindi mo nagagawa yung reps ng tama. Tapos, ang nangyayari doon, tiniter lang agad yung muscle para lumaki. So, hindi ko advisable yung reps to fail. Para mas maganda yung counting reps talaga. Na ano, para quality talaga, tsaka malakas. Nandun yung fiber. Tapos, yung range of motion mo talaga is talagang ano talaga. Kaya yun yung nakikita nyo, di ba? Nakaka-pistol squat ako. Hindi ko pre-practice yun. Puro squat lang yung ginagawa ko eh. Pero yung squat na ginagawa ko, kasi repetition yun eh. So, yung muscle fiber mo is talagang na ano talaga. Dahil repetition yun eh. Kaya nagagawa ko yun. Tsaka magaan din pala ako. Kaya nagagawa ko yung pistol squat. Hindi ako nag-bulk. So, yun yung advantage pagka repeat reps lang, counting reps gagawin mo kaysa yung reps to fail. Pwede ka naman mag-reps to fail basta hindi yung super bigat, basta magagawa mo pa rin yung range ng lifting talaga na motion. Hindi yung parang hirap ka na sa una pa lang, unang reps pa lang, hirap ka na iangat tapos sabay ano. Walang silbi yun. Kaya nga mas maganda yung nag-i-start ka sa magaan bago pabigat ng pabigat. Kasi nga, nagbi-build ka ng strength talaga. Yun talaga yung quality talaga na pagbubuhat. Mag-uumpisa ka sa magaan hanggang pabigat ng pabigat. Kasi quality yung reps na nagagawa mo. Counting reps. Dun mo na siguro gawin yung fail na sinasabi ko. Pero yung fail na nagagawa mo is naaangat mo pa rin ng todo, hindi yung kalahati lang. Marami kasi yung mga nagji-gym na kalahati lang, hindi talaga nila ginagawa yung ano eh, kagaya ng mga bench press na ganyan, half press lang yung ginagawa. Tapos yung raise,
yung pag lateral raise is hindi nila ginagawa ng todo talaga na full na iaangat. Meron nga iba nagbabar, 'di ba? Yung talagang chin up. Chin up yung anong tawag doon? Yung pull ups na yung chin. Half lang yung iba ginagawa, hindi man tinutudo rin talaga na ano eh, nalagpas sa ulo nila eh. Pangit yung ganun, hindi quality yung ganun. So, yun, mag-focus kayo sa nutrition din talaga paaraw. Kasi kailangan niya ng buto nyo para kumapal talaga yung buto nyo. Tapos, ano pa ba? Ayun, yung collagen. Medyo umaano na yan sa trend ngayon eh. Yung collagen kasi connective tissue yan eh. Yan yung nagdudugtong ng muscle, joints, tsaka bones. So, pagka nagtitake ka ng collagen, double impact yan eh. Secondary na lang yung hindi malalagas yung buhok mo, tsaka yung gaganda yung skin mo. Pero, ang main target talaga niyan, kaya ako nagaganyan, is for bones din talaga. So, yun yung pang long term talaga na maganda na physical activity, tsaka mag-resistant training ka, tsaka yung quality na pagkain. Hangga't maaari nga, karne lang kainin mo. Kahit nga puro steak ka lang talaga buong buhay mo. Meron akong ka-flat dito na gano'n eh. Puro steak lang talaga kinakain niya. Na may patatas. Yun lang, yung dalawa. Actually, ganun lang din ginagawa ko eh. Tapos, niro-rotate ko na lang ng sardinas tsaka manok. Manok, ganun. Para hindi naman nakakaumay panay steak. Pero kung talagang na-transcend mo na yung mga programming, which is yung turing mo sa pagkain is for nutrition lang, baliwala na sa'yo yung lasa niyan. Kahit mag-steak ka na lang buong buhay mo, pwede naman din. Wala nang variation eh. Kasi sa lahat ata ng meat, yun yung pinaka full pack talaga ng ng protein eh. Lahat ng amino acids nandun sa na yan eh, sa steak talaga. Kaya lahat ng mga nag-gym is yun talaga yung target nila, yung beef steak talaga, grass fed. Kaya yun din yung binibili ko eh. Na nag-i-steak na lang ako parate. Tsaka mabilis ka mabusog. Ayoko naman din taasan masyado yung protein ko. Na inaano ko lang is yung sakto lang din talaga para makabuild lang ng muscle na pang long term. Hindi ko naman plano din talaga yung mag-bulk talaga ng todo. Kasi ang epekto din nun, dahil nga yung mataas yung masyado yung protein is, alam ko may effect yun sa mTOR eh. Nakakaikli din ng buhay pag mataas masyado yung protein mo. Protein intake. Kaya mas maganda talaga, balance lang din talaga eh. Minsan nga, ini-estimate ko pa nga yung grams ng protein eh. Parang yung kapiranggot na slab ng steak. So, meron yung 25 grams. Napakaliit lang, di ba? 25. Tapos, dadagdagan ko ng gatas. Tapos, so 8 na yon, 8 gatas. Tapos, ano pa ba? Tsokolate. Meron yung parang 5. So, basta magre-reach siya ng 40 per meal. At least 40. Yun yung ko eh. Minimixan ko siya ng iba para hindi talaga concentrated sa protein ng animal. Kasi meron ngang doon sa animal protein is may something doon na nalimutan ko na eh. Yung basta yung parang papaikli din ng buhay. So wala din talagang overall, 'di ba? Na kailangan babalansehin mo rin talaga. Pag nag-bulk ka naman, gastos naman yan sa kain ka ng kain, tapos tataasan mo yung karne. Tapos sabay, mabilis ka magutom. Baka kumain ka niyan 5 beses or 4 na beses. Tapos yun din stretching para matama yung posture nyo. Tapos iwasan ng coke. Huwag kayo magko-coke kasi osteoporosis, aabutin nyo yan.
Kung gusto nyo na ng quality na ano, na carbohydrates, is saging na lang talaga. Kasi yun yung mataas talaga na katumbas ng coke eh. Na ano eh, saging lang na para talaga mataas yung carbs. Actually, saging ata pinakamataas na carbs eh, para sa mga prutas ah. Oo, saging nga, saging yung pinakamataas sa carbs. Mm, Nalamangan niya pa yung orange tsaka yung mga amansanas. Kaya nga yung mga unggoy, di ba? Lalakas, di ba? Kasi saging eh. Kaya saging lang yung titira ng ano, tapos kino-convert sa protein na yung ano, nire-recycle lang. So, yun holistic talaga eh. Tsaka balanse lang talaga. Pero magfo-focus ka talaga sa pagkain. Tapos yung physical activity kasi, basta may nabubuhat ka lang dyan, okay na yan. Kahit nga push-up sa squats lang talaga gawin mo eh. Pero kung magpapalaki ka ng katawan, gagawin mo 100 yung push-ups mo. Tsaka yung squats mo gagawin mo ring 100. Kung magpapalaki ka ng katawan na. Pero kung fit lang talaga is 30-30 pwede na. Pero yung squats, pag gusto, kasi gusto ko rin lumaki rin yung puwet ko onte eh. Ginagawa ko 100. Tapos binubuhat ko yung 5 kg. 100 squats ako. Tapos yung Bulgarian split squat. Nararamdaman ko yung Bulgarian split squat is target nun yung sa may upper part ng butt mo. Yung malapit sa may spine. Yun yung target nun. Tapos yung squat na basic is ilalim. So yung split squat yun sa taas. Kasi dun ko nararamdaman yung stretch eh. Dun sa may taas. Tapos yung ano naman sa ilalim, yung malapit sa itlog. Dun yung ano yung regular na squat. Pag 100 tinira mo, yun yung lalaki. Tsaka hita mo rin pala lalaki sa squats eh. Calf raise pa pala. Nagaganon din ako. 100 din yung inaano ko na may 5 kg, 5 kg. So, kailangan talaga balance eh, para talagang overall eh. Kahit anong range of motion gawin mo, talagang ano. Kaya, minimix ko yung calisthenics na may 5 kg, 5 kg. Yun lang talaga. Pero minsan bibili ako ng dalawa pang ano, 10 kg para talagang ano, magbabalk siya na onte. Ganun. Pero kahit na, ito nga lang din 5 kg, nakakabalk na rin to eh. Kasi, nararamdaman mo lang talaga eh. Basta 20 yung reps gagawin mo. Alam ko magiging stagnant yon katagalan pag nasanay na yung muscle mo sa ganong bigat. Pag nasanay na sa ganon is magiging stagnant na yun, hindi nalalaki. Pero yung muscle tone pa rin talaga. Kaya mas mahalaga talaga yung resting day talaga eh. Tapos dun mo bobombahin ng pagkain. Hindi yung everyday ka na nagwo-workout. Hindi maganda yan. Maganda talaga 3 times a week lang talaga. Which is yun yung ginagawa ko. Kasi binibigyan mo ng turnover yung muscle mo na maka-adapt. Tapos, once na naka-adapt na siya, mararamdaman mo. Sa next push-up mo, kaya mo na 30. Pataas na ng pataas yan. Ganun siya. So, yun lang siguro about exercise. Pero yun nga, ididikdik ko sa inyo, huwag kayong mag-cook. Nakaka-osteoporosis yan. Marami kasi mga gym goer na nandadaya soft drinks ng soft drinks dahil ano eh, gusto nila ng mataas na calorie para sa muscle nila. Di nila alam yung buto naman nila yung ano naapektuhan. So paano yun lang siguro. Peace.